Paano ba ikabit ang busina at back sensor system mga ka-auto? So ayan mga ka-auto, may dalawang unit tayo install mga ka-auto. Isang Boss Europa at back sensor mga ka-auto. So paano ba natin ikabit ang busina na hindi madaling masira mga ka-auto? Bago yan, intro muna tayo. Hey, what's up mga kauto Sim Garage? Good afternoon mga kauto. Another day, another video na naman tayo mga kauto. May unit tayo mga kauto. Isang Mitsubishi Expander mga kauto. Installation horn and back sensor mga kauto. So bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at sa Facebook page account ko mga kauto. Marami tayong matutunan dito mga kauto. So tara mga kauto, panoorin natin. Let's go! So ayan mga kauto, ato nang inumpisahan yung pagbaklas ng bumper mga kauto. So una natin ginawa mga kauto, tinanggal natin yung cover sa ibabaw at saka drill mga kauto. Tinanggal din natin ang mga clip sa bumper sa ibabaw mga kauto. Ayan, tapos na natin tinanggal yung clip sa left side ng bumper, tapos nasa right na tayo mga kauto. So plastic yan mga kauto, yung mga clip niya ay mga plastic lang. At saka may dalawang bolt dyan sa harapan, 6mm yan. So ayan, ito nang gilangkat-langkat. So meron pang signal light sa ibabaw. Ito ding tinanggal yan mga kauto dahil hindi yan tanggal ang bumper. At may mga clip din sa ilalim ng bumper. So marami yan, puro mga plastic yan mga clip. So higda-higda sa mga kauto. So ito mga kauto, pinapakita natin kung saan tatanggalin ang mga clip, para naman may malaman sa mga viewers natin kung saan tatanggalin, para malaman nila kung saan nila tatanggalin. So ayan, natapos na natin tinanggal. So sinipa-sipa natin yan. So tinanggal din natin ang mga plastic dahil tatanggalin natin yung may cross member sa bumper. So ayan, tumulong na rin ang boss natin sa pagtanggal ng cross member sa bumper. So ayan,
Sinolda na natin yung horn mga kauto. So Europa ito mga kauto, isang bus. Ganito tayo mag install ng horn mga kauto. Sinolda talaga natin para hindi mag lose contact mga kauto. Pag mag-install kayo nito mga kauto ng bosina mga kauto, pag may soldering iron kayo mga kauto, isolda niyo na mga kauto para hindi mag lose contact yung bosina mga kauto, dahil pag mag lose contact yan mga kauto ay madaling masira yung bosina nyo mga kauto. Ang mga sakit kasi mga kauto, pag nag-vibrate na yung busina, mag-lose contact na yan mga kauto, tapos masisira na yung busina nyo, dahil ang contact point ng busina sa loob ay maputol mga kauto. So isolda nyo talaga, parang walang back job mga kauto. Sa dinami-dami ng na-install ko mga kauto na busina mga kauto, ay wala talagang nasisira mga kauto. Ang iba bumalik, nagpapuno pa mga kauto ng busina. So gidong sa Bisaya pa mga kauto, gidongagan pa yun nila. So may mga customer tayo, aabot talaga ng 5 taon yung mga busina nila mga kauto. Pati yung sarili mga kauto, sinolda din natin para hindi mag lose connection mga kauto. Katulad din ng busina mga kauto. So kung masira yung sarili mga kauto, madali lang natin tanggalin yan. Isolda din natin yan mga kauto. May mga ibang customer na pumunta sa atin, installan na ng kusina mga kauto. So pa-repair nila mga kauto, ipa-outro nila o wiring mga kauto, dahil humihina yung kusina nila. So ni-repair natin, so pinalitan natin ng wiring ng bago at sinolda natin. So okay na mga kauto. So nag-smile na ang customer natin mga kauto. So ayan, natapos na natin isinolda mga kauto. So ikabit na natin ito mga kauto. So ginawa natin ng bracket mga kauto yung busina mga kauto. Hindi basta-basta lang natin ikabit ang busina mga kauto, talagang i-ano talaga natin, i-plaster natin para maganda naman, para malinis naman mga kauto. So ayan, ato nang gitaod ang busina mga kauto. So ganyan tayo magtrabaho mga kauto. So hindi tayo komportable sa mga trabaho na kung saan-saan mo lang ilagay yung mga busina. Dapat i-plaster mo ni mo na mga kauto.
So ayan mga ka-auto, nilagyan na natin ng insulator wire mga ka-auto para malinis naman. So hindi tayo gumagamit ng electrical tape mga ka-auto, so bumili talaga tayo ng insulator para malinis tingnan yung mga busina mga ka-auto at saka yung wiring. So nasa ibabaw na tayo at nagkitaod yung relay mga ka-auto. So ayan mga ka-auto, natapos na natin. So yung stock na horn mga ka-auto hindi natin tinanggal. So ayan yung relay. So ayan, ito nang gitaod yung bumper mga ka-auto. So malapit na tayong matapos dito mga ka-auto. So abangan nyo yung back sensor nito mga ka-auto sa part 2. Abangan nyo mga ka-auto kasi medyo mahaba-haba ng video natin, gawa natin ng part 2. So ayan, kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibalik mga ka-auto. So ipantaon na ito ang mga clip, i-check natin kung naikabit na ba lahat mga ka-auto. Siya nga pala mga ka-auto, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko mga ka-auto. At sa Facebook page account natin mga ka-auto,
i-follow din niyo ako mga kauto. So ayan, mag-testing na tayo. So ato dahil kita oran po remote sa una mga kauto, alarm mga kauto. So ayan, yun. So that's it mga kauto. So ayan mga kauto, natapos din natin ang installation horn mga kauto. So abangan nyo sa part 2 yung back sensor mga kauto. So yung horn tapos na. So ganyan tayo mag kabit ng horn mga kauto. So malinis mga kauto para ganahan po ng atong mga customer mga kauto. So bago tayo magtatapos, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at sa Facebook page account ko mga kauto. Marami tayong matutunan dito mga kauto. So that's it mga kauto. See you on the next video. Thank you and God bless.